Nag-i-struggle ka rin bang bumangon sa umaga? Yung nag-a-alarm ka ng 5 beses every 5 minutes para lang sigurado na magising ka. Tapos paggising mo, tamad na tamad ka tas wala kang energy. Kaya ang nangyayari is stress at unmotivated ka sa mga errands, to-do list at nagiging unproductive ka sa trabaho mo. Alam mo kung bakit? Kasi wala ka rin consistent na morning routine. Yung bahala na kung anong oras ako magising, anong gagawin ko paggising. Kaya nangyayari yan kasi inconsistent yung morning routine mo. Kung gusto mong mabago yung feeling, yung energy at yung mood mo sa umaga, morning person ka man or hindi, for sure darating yung time na may experience mo to. Pero alam mo, it doesn't have to be that way. What if, alam mo yung pakiramdam na kapag umaga ng Pasko, di ba? Sobrang excited kang gumising kasi isusuot mo yung pamasko mo, mag-open ka rin ng mga gifts. Yung ganung pakiramdam, di ba? Pero syempre, disclaimer lang, hindi ka magiging excited bumangon for 365 days kasi hindi naman araw-araw Pasko. What I mean is, madadagdagan yung, kung dati, maswerte na yung isang araw sa isang linggo na gumising ka in good mood, so ngayon, madadagdagan yung mga good at great mornings mo. Kung i-apply mo tong routine na to, para hindi yung gigising ka sa umaga tapos bahala na si Batman kung good or bad ba yung gising mo, di ba? So malamang iniisip mo na, hala, paano niya nalaman yun? Ako yung tinutukoy niya. Alam mo tama ka, ganyan nga yung nararanasan ko madalas na paggising ko, ang tamlay-tamlay ko. Ano ba yung miracle morning? Paano pag gumawa ng morning routine? At paano ko siya may apply sa araw-araw ko? So for today's video, isi-share ko sa iyo yung 6 actionable steps na pwede mong gawin araw-araw. Kahit ngayon na mismo. Number 1, silence. Silence is meditation. Begin your day in a few minutes of meditation. Di ba yung daily routine natin is magigising ka ng 6 a.m. sa pang-5 alarm mo na, tapos mabilis ang ligo, mabilis ang kain, mabilis ang pag-aasikaso papasok sa work, stress ka sa traffic, stress ka rin sa work kasi sobrang dami ng iniisip mo. Gumagana yung isip at katawan natin from 6 a.m. paggising mo hanggang 10 or 11 p.m. ng gabi. Depende kung anong oras ka natutulog. Kaya number 1 na pwede natin gawin is pause, meditate, and breathe. Sa umaga, mag-set ka ng timer sa phone mo for 5 minutes and then mag-inhale, exhale ka. Mag-focus ka sa deep breathing exercise. Yung pinakamadaling way is umupo ka lang kung saan ka komportable sa sofa or kahit sa mismong kama mo, umupo ka, pumikit ka, and then watch your mind. So, i-let go mo lahat ng dadaan sa isip mo, lahat ng maiisip mo, lahat ng topic, lahat ng words, lahat ng idea. I-share ko yung meditation ko kung anong ginagawa ko at kung ano yung nangyayari sa akin. Every morning, pag nagme-meditate ako for 10 minutes, pag nag-meditate ako, pag pumikit ako, is para kung nasa gitna ng highway. And then yung highway na yun merong 10 lanes. Sobrang daming sasakyan na dumadaan sa harap ko. Yung mga sasakyan na yun is nagre-represent siya ng mga topic or ideas sa isip ko kung anong laman ng isip ko. So may mga araw na 8 lanes lang siya pero traffic pa din. May mga araw na 6, may 4, may 2. Para sa akin yung pinaka-perfect meditation ko is isang lane lang, isang highway. Tapos naglalakad ako doon, tapos walang kahit anong sasakyan. Yung pinaka-perfect meditation ko para sa akin is yung isa lang yung kalsada. Tapos naglalakad ako sa gitna, ako lang yung nandun at walang dumadaang sasakyan. So pag open ko ng mata ko, ang sarap sa pakiramdam. Nga pala, silence is hindi lang basta meditation. Pwede kang mag-pray, pwede kang mag-yoga, deep breathing exercise. Yung iba ang meditation nila is running. So, depende kung saan ka mag-enjoy. Number 2, affirmation or positive self-talks. Recite positive affirmations to reinforce your goals and boost your confidence. Affirmation is yung self-compliment. So, gumawa ko ng short letter. Yung letter na yun is advice from 50-year-old Kenzo na successful na at na achieve niya na lahat ng gusto niya sa buhay. So after ko mag-meditate, taharap ako sa salamin. Nire-recite ko siya, binibigkas ko siya sa sarili ko sa salamin. Kasi
Ako lang yung makakatulong sa akin eh. Ako lang yung makakapag-motivate sa akin. Bonus na lang yung makareceive ako ng motivation at compliments sa ibang tao. At palagi akong kino-compliment at minomotivate ng partner ko. Kaya super grateful din talaga ako sa kanya. Number 3, visualization. Imagine your success. Magbigay ka ng time para i-visualize yung goals at yung successful outcome na gusto mong makuha. Ang ginawa ko dito is gumawa ko ng photo collage and then each picture is nagre-represent ng mga gusto kong mangyari sa buhay ko para maging successful ako. Nakikita ko siya sa laptop ko every morning kaya araw-araw din akong nare-remind kung ano yung goals ko sa buhay, kung bakit ko ginagawa to at kung para kanino ko ba ginagawa to. Pwede ka rin gumawa ng sarili mong vision board. Tapos ilagay mo siya sa kung saan ka palagi nag-stay. Let's say, sa kwarto mo, di ba? Sa paggising mo sa umaga, makikita mo siya. Pag uwi mo ng bahay, makikita mo siya. Para araw-araw mong pwedeng ma-remind yung sarili mo kung ano ba yung mga goals mo at kung bakit mo ginagawa to. Number 4, exercise. Kailangan mong mag-exercise, igalaw yung katawan mo para ma-boost yung energy at mag-improve yung mood mo. So ano ba yung mga reasons? Unang-una, long life, syempre, di ba? Para maging healthy. And pwede mo rin ma-achieve yung dream body mo. As for me naman, nag-gym ako from 5:30 a.m. to 7 a.m. Kasi gusto ko sa pinaka-umaga, sa pinaka-start pa lang ng araw ko, nagawa ko na yung pinaka-mahirap. Kaya lahat ng darating ng araw na yun, kayang-kaya ko na lahat, madali na. Kaya ako nag-workout is para sa akin, para sa sarili ko, para maibigay ko yung best ko sa partner ko at sa magiging family ko. May nakita akong picture ng dalawang matanda. Pareha silang 75 years old. Yung isa naka-wheelchair and then yung isa sobrang ganda ng katawan niya to the point na with abs pa rin siya kahit 75 years old na siya. So kung papipiliin ako sa dalawa, syempre ito yung pipiliin ko, yung healthy na matanda na merong abs. Kahit sino naman siguro sa atin ito yung pipiliin, di ba? Number 5, reading. Reading is an investment to your mind. Read books or materials na magko-contribute sa goals mo, sa profession mo, at sa personal growth mo. Of course, natututo tayo sa mga life lessons natin, sa mga struggles na nangyayari sa atin. Pero hindi siya nakasulat, hindi rin siya nakarecord, kaya hindi na natin siya maaalala. Unlike the book with sobrang daming life lessons, motivations, and wisdoms ng authors, since nakasulat yun, pwede mong balik-balikan siya anytime. Mas madali natin ma-absorb at mai-apply sa personal na buhay natin. Meron akong nabasa na isang story about yung lalaki na gumawa ng online booking sa airlines. One day, nagbabasa siya ng magazine and then nabasa niya yung about sa saging. Yung saging, let's say yung full price niya is $10 and then pag malapit na siyang mag-expire, nagiging 50% off na, so $5 na lang. So nung nabasa niya yun, ang ginawa niya is pumunta siya dun sa airline, tinanong niya anong nangyayari sa mga vacant seat kapag nag-flight na kayo. So sabi ng airlines, wala, kasi since walang bumili, vacant pa rin yun. So nag-offer siya dun sa airlines na what if pwedeng may kumuha niyan pero 50% lang. 50% lang ng price. Sabi ng airline, mas pipiliin na namin yung 50% kaysa naman wala talaga, di ba? Kasi additional income pa rin yun para sa airlines namin. Nag-create siya ng business about online booking ng airline ticket, kaya nauso yung mga sale kapag malapit na yung mismong flight. Punta naman tayo sa number 6, scribing or journaling. Write down your thoughts, your goals, reflection, para maklarify mo yung mind at matrack mo yung progress mo. Scribing or journaling is like a mix of visualization, reading, and affirmation. Bakit? Kasi sinusulat mo siya, binabasa mo siya, binibigkas mo siya, nai-imagine mo siya. So anong mga pwede mong gawin? Pwede mong i-track yung progress mo sa gym, expenses, track your food, your time, and again, hindi ako perfect. Kaya nagkakaroon pa rin ng mga araw na hindi ko siya nagagawa. Pero yung ginagawa ko is ganito. 3 things in 3 categories. So first category ko is 3 things that I'm grateful for. San ako, 3 bagay na nagpapasalamat ako. Pangalawa, 3 things that I'm excited for. Tatlong bagay na excited akong mangyari today. And then pangatlo is 3 things that happened yesterday. So kung ano yung 3 bagay na nangyari kahapon,
para ma-remind ko yung sarili ko na kahapon pala na-meet ko si ganito. Kahapon pala lumabas kami ng partner ko, pumunta kami sa mall. Kahapon pala birthday ng friend ko. Okay, so mag-recap lang tayo. Merong acronym na ginawa sa Miracle Morning Book, SAVERS, SAVERS. Silence, affirmation, visualization, exercise, reading, and scribing. Okay, that's it for today. I just wanna say thank you so much and I really appreciate you watching this video until the end. Comment down below kung saan ka nakaka-relate dito sa mga problems at tips natin. At kung meron kang gustong idagdag or meron kang tanong, i-comment mo lang. Sana hindi ko nasayang yung oras mo. Kaya naman huwag mo sana kalimutang i-hit ang subscribe button and click that notification bell para naman updated ka sa mga videos natin na paparating. I will always end my video with my favorite quote. Do not underestimate the power of one more. You are so much closer from the life that you have to the life that you dream of. You are one like, one comment, one subscribe, one video, one level, one person, one decision away from a completely different life. Naniniwala ako sa'yo, proud ako sa'yo, good job ka today.